Sa huling video, nakita natin na nang matagpuan ni Jinwoo ang lokasyon ni Dongsu. Lubos niyang winasak si Dongwoo at ang dalawang kasama nito. Habang binubugbog ni Jinwoo si Dongwoo, dumating si Thomas Andre para iligtas si Dongwoo. Ngunit lubos na minamaliit ni Jinwoo si Thomas at pinatumba siya ng malakas na suntok. Ngayon, magkaharap ang dalawang panig, handang maglaban. Hindi kita pipilitin na mag-like at mag-subscribe. Kaya umupo ka, maging komportable, at tangkilikin ang epikong labanan sa pagitan ni Jinwoo at Thomas Andre. Nagbigay si Thomas ng isang huling alok, hinihikayat niyang aminin ni Jinwoo ang kanyang mga pagkakamali at humingi ng paumanhin. Bilang kapalit, nangako si Thomas na ililigtas ang kanyang buhay. Ngunit ang tugon ni Jinwoo ay walang iba kundi paghamon. Nang walang salita, itinaas niya ang kanyang gitnang daliri. Sumabog ang galit ni Thomas, ang kanyang mga ngipin ay naging mahigpit sa galit habang tinitigan si Jinwoo. Dahil sa galit, pinunit ni Thomas ang kanyang kamiseta, na nagpakita ng kanyang malalaking umbok na kalamnan. Nagsimulang magbago ang kanyang katawan, ang kanyang mga kalamnan ay naging matigas na parang balut. At isang nakakatakot na enerhiya ang sumiklab sa kanyang katawan habang ang kanyang aura ay naging napakalakas. Ang mga piling puwersa ng Scavenger Guild ay nagtipon sa likod ni Thomas. Handa na sumunod sa kanilang pinuno at nakatanggap din ng tulong mula kay Thomas. Sa kabilang panig, ang mga anino na sundalo ni Jinwoo na pinamumunuan ni Iron ay handa rin para sa labanan. Nang walang pag-aaksaya ng oras, iniutos ni Jinwoo ang kanyang mga sundalo na sumulong. Bilang tugon, ipinahayag ni Thomas ang pag-atake ng kalaban. Agad na sumugod ang dalawang panig patungo sa isa't isa. Sumugod ng sabay-sabay, ang mga mangangaso mula sa Scavenger Guild ay kumilos. Nagtipon sila sa linya at nag-deploy ng kanilang mga kalasad. Ang kanilang mahiwagang enerhiya ay inilagay sa mga kalasad, na lumikha ng isang kumikinang na gintong hadlang sa harap nila. Ang mga mangangaso ay bumuo ng isang matibay na pader ng depensa, naghahanda para sa hindi maiiwasang sabupaan. Ngunit ang mga anino na sundalo ni Jinwoo ay hindi mapigilan habang sumugod sila patungo sa hadlang ng hindi bumabagal. Ang pulutong ng halos 1,000 anino ay nakipagtagpo sa daang piling mangangaso ng harapan. Ang lupa ay nanginginig sa ilalim nila habang ang mga shockwave ay kumalat sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, si Thomas Andre ay tumagos sa pulutong ng anino na sundalo. Na may hindi kapani-paniwalang bilis, ang kanyang paningin ay nakatutok kay Jinwoo. Habang sumugod si Thomas, lumitaw si Tusk sa kanyang daanan. Pinalaki ni Tusk ang kanyang sarili, iniunat ang kanyang kamay upang ihagis ang himno ng proteksyon, na nagtawag ng isang mahiwagang hadlang, ngunit tinapakan ni Thomas ang lupa ng malakas na puwersa, at tumalon sa hangin na may nakakatakot na lakas at bilis. Pinutok niya ang ulo ni Tusk at tinuya si Jinwoo, na sinasabi na ang kanyang mga sundalo ay walang laban sa kanya. Kung hinugot lang ni Jinwoo si Bayu, patay na si Thomas ngayon. Pagkatapos ng pagputok ng butas kay Tusk, dumapo si Thomas sa bubong ng pabrika, na bumagsak diretsyo dito at bumaba sa gusali. Dumapo siya sa lupa na may hindi kapani-paniwalang puwersa. Sinuri ni Thomas ang eksena sa harap niya na may malalim na kunot noo. Ang kanyang mga mangangaso ay nahihirapan, nalulula sa anino na sundalo ni Jinwoo. Ang mga piling miyembro ay walang laban sa anino na hukbo ni Jinwoo. Nakatayo si Jinwoo sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang presensya ay nagtataglay at kalmado. Habang inilipat niya ang kanyang tingin kay Thomas, na hindi nag-aksaya ng oras at sumugod muli, gumagalaw na may bilis ng kidlat. Agad na sumugod si Iron sa gitna ng daanan. Inipon ang kanyang kalasag at sinubukang harangan si Thomas. Ngunit inihagis ni Thomas ang kanyang kamao at itinulak si Iron sa gilid, na sumira sa unang linya ng anino na sundalo. Habang hinahanap si Jinwoo na biglang nawala. Mula sa isang gilid, lumapit si Jinwoo sa hindi kapani-paniwalang bilis. Lumiko si Thomas, ngunit huli na, sa isang iglap, unang sumalakay si Jinwoo. Itinulak ang punya ng Demon King patungo sa baywang ni Thomas. Ngunit hindi tumagos ang sandata sa matigas na balat ni Thomas. Namangha si Jinwoo sa paglaban ng kanyang kalaban. Nang walang pag-aalinlangan, gumanti si Thomas, ang kanyang kamao ay sumugod na may malakas na puwersa, na bumangga kay Jinwoo. Napakalakas ng impact na napalipad si Jinwoo pataas, dahil sa sobrang lakas ng suntok ni Thomas. Ngumiti si Thomas na may hindi matitinag na kumpiyansa at tinuya si Jinwoo, na tinatanong kung naglakas loob siyang maliitin ang isang national level hunter. Biglang, isang malakas na gravitational force ang sumiklab mula kay Thomas. Nahinila si Jinwoo pabalik sa kanya na parang hinawakan ng isang invisible na kamao. Namangha si Jinwoo habang napagtanto niyang ito ay psychokinesis. Inilahad ni Thomas ang kanyang kamay na ipinagmamalaki na dapat maramdaman ni Jinwoo ang pagkakaiba sa kanilang lakas. At magdusa. Mabilis na lumapit ang distansya sa pagitan nila. Nahinila si Jinwoo patungo kay Thomas. Ngunit si Jinwoo ay hindi madaling sumuko. Pinagana niya ang ruler's authority na may malakas na puwersa. Naglagay si Jinwoo ng malakas na presyon kay Thomas na nagdulot sa kanya na madurog sa ilalim ng matinding bigat. Nabigla si Thomas habang napagtanto niyang hindi lamang sinusubukang labanan ni Jinwoo. Siya ay lumalaban na pinipirmi siya sa lugar gamit ang mahiwagang kapangyarihan. Kahit na hinila si Jinwoo patungo sa kanya, pinili niyang atakihin. Naghatid si Jinwoo ng isang malakas na suntok diretsyo sa mukha ni Thomas. Ang impact ay sumabog na nagtulak sa kanya pabalik. Nabigla si Thomas habang napagtanto niyang ang suntok ni Jinwoo ay nagpadugo sa kanya.
Sinamantala ni Jinwoo ang pagkakataon at, na may bilis ng kidlat, sumugod. Habang lumalapit, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng panunuya. Na tinatanong kung ano ang sinabi ni Thomas kanina tungkol sa pagdama ng pagkakaiba sa kanilang lakas at pagdusa. Agad na naglabas si Jinwoo ng sunod-sunod na suntok. Bawat isa ay tumatama na may katumpakan at puwersa. Nabigla si Thomas at halos hindi makareact sa ilalim ng walang tigil na pag-atake. Nabugbog at napuruhan mula sa walang tigil na pag-atake ni Jinwoo. Sa wakas, inamin niya sa kanyang sarili na hindi na niya maaring maliitin ang kanyang kalaban. Ang kanyang gintong mga mata ay sumiklab ng intensidad habang tinawag ang tulong. Samantala, isang konvoy ng mga sasakyan ay sumugod patungo sa battlefield, na sumusunod sa daan ng mga miyembro ng Scavenger Guild. Sa loob ng isang sasakyan, hinilig ng isang mangangaso kay Adam White na ipaliwanag ang sitwasyon. Si Adam, na nakatuon sa gawain, mabilis na sumagot na walang oras para ipaliwanag ang mga detalye. Sa pagdama ng panganib sa unahan, binigyan ng babala ng mga ngaso na sila ay lumalapit sa isang sitwasyon na nakamamatay. Dahil nararamdaman niya ang napakalakas na mana. Sa likod ng eksena ng labanan, ang mga iniisip ni Jinwoo ay sumugod. Napagtanto niyang 4 na tao ang humiram ng kapangyarihan ng mga ruler. Ang mga nakaligtas sa Kamish Raid, na nangangahulugang sila ay ang 4 na national level hunters. At si Thomas Andre ay isa sa kanila. Nakaramdam si Jinwoo ng kaunting pagkabalisa, ngunit nanatili siyang matatag. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, sumugod siya muli patungo kay Thomas. Agad na hinila ni Thomas ang kanyang mga kamay pabalik, naghahanda para sa isang mapangwasak na pag-atake. Agad na nadama ni Jinwoo na ang pag-atake na ito ay nakamamatay. Ang kamao ni Thomas ay bumagsak sa lupa na may malakas na puwersa. Ang impact ay napakalakas, na sumira sa lahat sa loob ng radius nito. Gamit ang isang kasanayan na kilala bilang kolapse, ipinakita ni Thomas ang nakakatakot na lakas. Habang ang mga debris ay bumagsak na parang mga shards ng salamin. Umatras pa si Jinwoo, na pagtanto na kahit mula sa ligtas na distansya, ang mapangwasak na kapangyarihan na ginamit ni Thomas ay nakakamangha. Halos wala siyang oras para marehistro ang kanyang pagkabigla bago naglabas si Thomas ng susunod na galaw, ang capture. Nataranta ang mga mangangaso, sumisigaw para sa lahat na lumayo kay Thomas. Biglang, ang anino na sundalo ni Jinwoo ay nasipsip, habang tinawag ni Thomas ang isang hindi kapanipaniwalang gravitational force. Nahinila ang lahat sa paligid niya patungo sa sentro na parang isang malakas na black hole. Si Jinwoo, na nararamdaman ang napakalakas na hila, nagawang labanan gamit ang ruler's authority. Naglabas si Thomas ng isa pang mapangwasak na pag-atake kay Jinwoo, na sumabog sa bubong ng pabrika. Nagawang umiwas si Jinwoo sa pag-atake at dumapo sa isang metal bar. Napansin ni Thomas si Jinwoo na nakatago sa itaas at ipinahayag na sa pagkakataong ito ay hindi siya magkakamali. Sa pagdama ng panganib, nagsimula ang mga mangangaso na lumayo kay Thomas. Dala ang mga sugatan na nahuli sa crossfire. Mabilis nilang hinila ang kanilang mga nasugatang kasama palayo sa sentro ng pagkawasak. Nakatayo si Thomas sa malalim na butas, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang tinitigan si Jinwoo. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod siya patungo sa kanya na may nakakatakot na bilis. Gayunpaman, habang umabot si Thomas sa kanyang target, tinapakan ni Jinwoo ang kanyang mukha ng isang malakas na sipa, na pinilit siyang bumagsak sa ilalim ng brute strength. Ang impact ay nagpadala sa kanilang dalawa pabalik, ngunit si Thomas ay hindi basta-basta bibitaw kay Jinwoo. Sa kalagitnaan ng hangin, inilahad ni Thomas ang kanyang kamay, pinagana ang kanyang capture skill muli, na lumikha ng isang malaking gravitational pull na nakatutok kay Jinwoo habang hinila ang kanyang sarili patungo sa kanya. Ngunit si Jinwoo ay hindi umiwas, sa halip, ginamit niya ang ruler's authority upang pabilisin ang kanyang momentum, na lumapit sa distansya sa pagitan nila ng mas mabilis. Nabigla si Thomas habang napagtanto niyang hindi umiiwas si Jinwoo sa pag-atake. Hinila niya si Thomas patungo sa kanya na may mas malakas na puwersa upang harapin siya. Pinagana ni Thomas ang reinforcement muli, ang kanyang mga kalamnan ay namaga habang nadagdagan ang kanyang lakas. Ang mga kamao ni Thomas at ni Jinwoo ay nagbanggaan na may malakas na pagsabog ng mana. Ang impact ay napakalakas na sumira sa armor ni Thomas. Lubos na nabigla si Thomas sa lakas ni Jinwoo. Ngunit sa kabilang banda, si Jinwoo ay hindi natinag, parang ito ay kanyang pang-araw-araw na warm-up. Si Thomas ay napalipad na parang misile, na bumagsak sa mga tower ng pabrika. Dumapo si Jinwoo ng maayos sa kanyang mga paa, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang kalaban. Sumigaw si Thomas sa sakit, ang kanyang katawan ay nabugbog at napuruhan mula sa impact. Habang nahihirapan siyang tumayo, ngunit si Jinwoo ay hindi pa tapos. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod siya muli. Sumigaw sa galit, inihagis ni Thomas ang kanyang kamao, na may buong lakas diretsyo patungo kay Jinwoo. Ngunit umiwas si Jinwoo sa ilalim ng suntok at umiwas ito ng madali. Kahit na umiwas si Jinwoo, ang sobrang lakas ng pag-atake ay sumira pa rin sa lupa sa ilalim nila. Sumugod si Jinwoo, hinawakan ang mga sungay ni Thomas gamit ang dalawang kamay. Pagkatapos ay pinutok ang mukha ni Thomas sa pamamagitan ng pag-indayog ng kanyang tuhod pataas, na sumira sa kanyang helmet na may malakas na puwersa. Lubos na nabigla si Thomas sa pagpapakita ng lakas na ito, ngunit si Jinwoo ay nagsisimula pa lamang. Samantala, dumating ang ilang mga sasakyan sa isang ligtas na distansya mula sa battlefield. Si Adam White at ang mga ngaso na kasama niya ay natakot.
Habang nadama nila ang napakalakas na mahiwagang enerhiya na nagmumula sa eksena, binigyan ng babala ng mga ngaso si Adam na maghanda dahil ang mga bagay ay magiging mapanganib. Biglang, isang figura ang bumagsak mula sa pabrika na may malakas na puwersa, na bumagsak sa lupa. Namutla ang mukha ni Adam, habang nakilala niyang si Thomas Andre ang napalipad. Mula sa malayo, sumigaw ang mga ngaso kay Adam, tinatanong kung ano ang dapat nilang gawin. Frantically sinabi ni Adam na kailangan nilang pigilan sila. Ngunit tinanong ng mga ngaso kung paano nila ito gagawin. Dahil si Thomas Andre ay nabubugbog ni Jinwoo, walang tigil na sinuntok ni Jinwoo si Thomas na may malakas na puwersa. Lubos na nadumina si Thomas. Tinanong niya kung paano ang isang mage type na mga ngaso ay nagtaglay ng napakalakas na brute strength at bilis. Hindi siya makapaniwala na malapit na siyang matalo, pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamalakas na mga ngaso sa mundo. At hindi niya hahayaan na mangyari ito. Inilahad ni Thomas ang kanyang kuko at sinubukang atakihin si Jinwoo. Ngunit agad na binasag ni Jinwoo ang kanyang braso at muling sinuntok siya sa mukha. Para kay Thomas, ang kanyang napakalakas na lakas ay ang kanyang Reason 3, na nangangahulugang ang kanyang pagkakakilanlan ay binuo sa kanyang napakalakas na kapangyarihan. Sumigaw si Thomas sa paghamon habang ipinahayag, "Ako si Thomas Andre, hindi mo ako matatalo." Ngunit si Jinwoo ay hindi natinag, ang kanyang malamig na tingin ay hindi nag-alinlangan. Habang sumagot, "Sinabi ko sa'yo, hindi ba? Hindi mahalaga kung sino ka." Gamit ang isang malakas na elbow strike, binagsak ni Jinwoo ang tuktok ng ulo ni Thomas, na pinapalo siya pababa. Ang kanyang mga pag-atake ay walang tigil. At si Thomas ay gumuho sa ilalim ng sobrang lakas ng pag-atake ni Jinwoo. Sa sandaling iyon, sumigaw si Adam ng desperado, humihiling kay Jinwoo na tumigil. Ngunit si Jinwoo ay walang tanda ng pagtigil, ang kanyang mukha ay nanatiling malamig at nakatuon. Hinimok ng galit. Bawat suntok ay nagpadala kay Thomas na gumulong. Ang kanyang dating makapangyarihang katawan ay hindi na kayang labanan ang walang tigil na mga suntok. Ang kanyang armor ay nagsimulang masira sa ilalim ng tuloy-tuloy na barrage ng mabibigat na suntok ni Jinwoo. Tulad ng pag-charge ni Jinwoo ng isa pang mapangwasak na suntok, handang tapusin ang laban. Si Thomas, halos walang malay, binuka ang kanyang mga labi at inamin ang kanyang pagkatalo. Ang kanyang katawan ay lumambot habang tinanggap na ang labanan ay tapos na. Dahil dito, tinigil ni Jinwoo ang kanyang pag-atake, ang kanyang kamao ay nanatili sa hangin. Bago niya ito ibinaba at nakatayo ng tahimik malapit sa natalong Thomas. Naiwan si Adam na walang salita, na nasaksihan ang kalagayan ni Thomas Andre. Ang pinakamalakas na national level hunter, isang simbolo ng napakalakas na lakas, na naging isang kahabag-habag na kalagayan. Tinanong niya ang kanyang sarili, ilang mga ngaso ang makakagawa nito? Mayroon pa bang iba na makakagawa? Isang bagay ang malinaw, kapag kumalat ang balitang ito ay magpapadala ng shockwaves sa buong mundo. Mabilis na tinawag ni Adam White ang mga healer, isa sa pinakamataas na ranggo na healer ay sumugod sa gilid ni Thomas. Habang ginagawa ang healing magic, sinuri niya ang pinsala. Siya ay lubos na natakot. Ang katawan ni Thomas ay lubos na nasira. Bawat buto sa kanyang katawan ay nabali at siya ay dumudugo ng malubha. Napagtanto ng healer na hindi niya ito magagawa mag-isa at kailangan ang lahat ng healers. Binanggit niya na ang sobrang katatagan ni Thomas Andre ang tanging dahilan kung bakit siya buhay pa. Anumang iba pang mga ngaso ay mamamatay ng maraming beses mula sa gayong catastrophic injuries. Habang nagtatrabaho ang mga healer, ang natitirang staff ng Hunter Association ay abala sa pag-evacuate ng mga sugatan mula sa pabrika. Ang Scavenger Guild ay nasa kahabag-habag na kalagayan. Tinanggap ni Adam ang sitwasyon at sinabi sa kanyang sarili na, sa pag-iisip ng lahat, ito ay hindi ang pinakamasamang kinalabasan. Sa sandaling iyon, tinawag ng isang staff member si Adam at naghatid ng isang malungkot na update. Hang Dong-soo ay hindi na humihinga at ang kanyang puso ay tumigil. At higit pa rito, si Jinwoo ay nawala rin. Ang eksena ay lumipat sa Korea, kung saan nakaupo si Jinwoo ng tahimik sa tuktok ng isang mataas na gusali, na tinatanaw ang lungsod sa ibaba. Ginamit niya ang Shadow Exchange upang palitan ang lokasyon kay Boo, na nagpahintulot sa kanya na bumalik sa Korea. Samantala, si Boo ay nasa Amerika, ginagamot si Jinho sa abot ng kanyang makakaya. Si Jinwoo ay nagsasalita sa isang tao sa tabi niya, isang anino na sundalo na tinawag siyang hari. Tiningnan siya ni Jinwoo at tinanong kung ano ang gusto nito. Lumuhod sa harap niya, ang anino na sundalo ay mapagkumbabang humiling na bigyan siya ni Jinwoo ng pangalan. Siya ay isang general rank na anino na sundalo. Habang tinitingnan siya ni Jinwoo, naalala niya kung paano siya namatay dahil sa kanyang kasakiman. Dahil dito, iminungkahi ni Jinwoo ang pangalang Greed. Habang binanggit ang pangalan ni Hang Dong-soo, doon natin nalaman na ginawa ni Jinwoo si Dong-soo bilang isa sa kanyang anino na sundalo. Ipaalam sa amin kung excited ka rin tulad namin para sa susunod na kabanata. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification icon upang updated ka sa mga susunod na kabanata.